Today's Monday, Thursday. Kasama ko si Kagawad. Magta-try kayo mag-Tarlac Loop. Although tanghali na pero susubukan namin. Ayan, so nakaka 43 kilometers na kami. Tawad na 80 na. Ayan. Siyempre ritual muna bago ang lahat. So mamaya mag-refill kami ng tubig. Medyo mainit lang. Ito yung first time kung ano tayo ginagawa ng ganito, yung medyo late na. Refill ng tubig. Okay, so unang stop namin talaga para mag-refill 7-Eleven La Paz. Nakaka around 50 plus kilometers na siguro kami. Kagawad may baong tinapay. Asin na. Ano hamburger? Sopa rin sopa. Ako ito. Nangyayari ah. Ito sa akin. Yoo! Tricycle. Paluin nyo rin to. Kakalagpas lang namin ng Victoria, Tarlac. Next stop namin dito is Ramos, tapos Marikina. Yeah. Pit stop sa Kagawad. Okay, kita mo na sa likod. So andito na kami sa Pura. Yan, Pura. Tapos sunod nito Ramos, kung doon nagkakamali. Tapos Marikina kami. Alas 10 na. Sa to mga lunchtime nasa kami. Kamiling siguro. Sa bus terminal na raw sabi ni Kagawad. Okay, so kamiling na kami. Ito yung isa sa mga paborito kong spot dito pag naglo-loop. Usually dumadaan ako dito mga alas 7 ng umaga eh. Ngayon, alas 11 na ng umaga. 11:30 na. Sobrang init pero mas makikita ko na maganda yung view dito. Nalagpas na namin ang Kamiling, tapos sobrang traffic. Haba ng traffic. Nasa lubong pa kami ng mga sasakyan. Ay! Summer capital of Tarlac. Ano Kagawad? Malamig na ba?
Lamig. Summer capital na to. Oh, lamig. Summer na summer. So Mayantok na tayo, no? Mayantok Tarlac. Ito yung usual na loop na dinadaanan ko. Nakikita nito ilang beses sa vlog ko. Penitensya ride namin ni Kagawad ngayon. Yan, summer na summer pa rin. Usually pag umaga ako dumadaan dito malamig. But ngayon, I think it's 12 afternoon. Medyo mainit. Wala ka nga pong kasama? Wala akong kasama. May pamilya ka po. Meron. Doon ako naplatano sa dating vlog. Yung tinulungan ako ng dalawang bata. So Mayantok na kami, rolling na ulit. Going to San Jose. Alright, paahon na kami ng San Jose. Ito na yung huling ahon bago kami kumain ng lunch. So past 1 na bago kami nakarating dito. Pew! Hello view! Dito kami sa Cafe Bakir. Dito kami madalas kumakain. Ayan, Kagawad oh. Last pag na. Labas na yung katawan. So dito kami lagi kumakain sa Cafe Bakir kapag nandito kami sa San Jose. Malapit to dito sa papuntang Sitio Tala. Go go. Go go. Come here. Come here. Come here. So you guys might be wondering bakit ang gamit ko ay itong Pardos, no? Itong Pardos na road bike. Actually, kaya itong ginamit ko dahil tinatry ko sa long ride itong Nipes na wheelset. So ginagawan ko siya ng in-depth review. So kailangan ko siyang i-ride ng i-ride. So ngayon nakaka 1,000 plus kilometers siguro ako sa kanya. And soon gagawin natin siya ng vlog. Isa pa, tinatesting natin itong 1x. Ayan. Kung hanggang saan yung limit niya. Ayan. Alam niyo naman na naka 1x11 tong group set nitong aking Pardos. And isa pang reason kung bakit ko siya ginagamit. Dahil every time na gagawin ko tong Tarlac route na to, tong ruta na to, ang gamit kong bike is itong Pardos. So gusto ko makita yung difference ng mga ride ko ngayon in comparison sa mga previous ride ko gamit yung Pardos. Kung gaano kabilis madadagdag sa akin using this wheel set and yung 1x setup. Actually yung 1x setup bali wala naman yung kasi pwede namang hindi kumambyo. But yung wheel set, so gaano kabilis yung ibinilis ko after ko magpalit ng wheel set na Nipes Maui 45. So later on try kong pakita sa inyo kung ano yung naging result ng ride na to. Ayan. So ngayon tapos na kami kumain. It's past 2 PM. Ayan si Kagawad pababa na. And patsak namin pabalik.
Silip lang kami dito sa may Sitio Tala. Magpipicture lang ng konti si Kagawad. Alright, so dyan yung papuntang Sitio Tala. Next time maaahunin namin Kagawad dyan. Sitio Tala tsaka ano yun? Kasama si na Momay tsaka si na Clyde. Sitio Tala tsaka Ensayo ka na. Monasterio de Tarlac. Ayan. Hindi kaya kasi nakaano tayo ngayon, one by. Next time papalito akong bike. Yung Sega gamitin natin. Out tayo dyan. Ayun, so pabalik na kami ngayon. Ride out na kami. Yo! Ganda ng kawi, ano. Nakaka 160 plus kilometers na kami. 40 kilometers na makakauwi na ako. Ikaw ilang kilometers pa? 90. 90 kilometers po si Kagawad. So past 4 PM na. Medyo lumilim-lilim na ng konti. Diretso na to. So instead of going sa Capas na ruta, yung dating ruta na dinadaanan ko, we decided na dito na sa New Clark City dumaan since bukas naman. I think madagdagan ng konting kilometers, pero makakaiwas kami sa traffic tsaka sa mga tao. Mas madali yung dumaan dito dahil labas namin to Banban Tarlac na. Ayan, ito yung ano, stadium dito sa New Clark City. Ayan. Shoutout kay Momay. Yo! Alright, huling stop for today, 7-Eleven Banban. Ayan si Kagawad. Titimpla ng energy drink. Ako pang ilang tubig na to. Ayan, nakakailang litro ng tubig na. Konti na lang, pauwi na kami. Ako pala, siya papadyak pa. So dito na natapos yung ride namin ni Kagawad. Dumaan din siya sa bahay saglit para kumuha ng Black Mamba dahil medyo inaantok na siya. Dahil uuwi pa siya ng Bulacan. Ngayon gusto ko lang share sa inyo yung data na nakuha ko during the ride. Ang oras na nakuha natin ngayon is 8 hours, 7 minutes, and 29 seconds. That's the total ride for the 200 kilometers, no? Noong unang beses akong nag-ride, gamit yung same na bike, yung Pardus, pero hindi siya naka-carbo na wheelset. Ang oras na nakuha natin is 8 hours, 49 minutes, 52 seconds. So, naging mas mabilis siya ng more than 40 minutes dahil sa wheelset. No? Siguro yung 1x setup is okay lang naman na ganun yun dahil pwede nyo naman makuha yung ganung gearing. But, ang malaking factor dito is yung wheelset dahil nagpalit ako ng carbon na wheelset sa kanya. Naging mas mabilis ako ng 40 minutes. Kung ikukumpara natin siya sa isang bike ko, which is yung Seca, na nakaka-carbon wheelset pero mas aero, ang oras na nakuha ko naman sa kanya nung same na ruta din is 8 hours and 4 minutes. Which I think kaya ko pang mas bilisan to. Medyo wala ako sa kondisyon itong gamit ko yung Seca na bike. But
Soon enough, matatry din natin. Subukan natin ikutin ulit gamit yung second na bike. Tingnan natin kung nag-improve din ng fitness ko. Ang malaking pinagkaiba sa kanila during this ride na gamit ko yung pares na bike, mas less yung effort ko talaga dito sa carbon wheel set. So, mas hindi talaga ako masyadong nahirapan. Medyo magaang pa sa pakiramdam ko. Unlike nung naka-aluminum na wheel set ako. So, yan yung benefit na makukuha nyo pag nagpalit kayo ng carbon na wheel set. Worth ba nung amount nung carbon wheel set, yung 40 minutes na pagiging mas mabilis nyo? Or mas okay kung gagamit pa kayo ng super bike katulad ng Sega na mas mabilis, mas aero at mas magaan? Salamat kung umabot ka sa part ng video na to. And salamat din sa lahat ng members ng ating YouTube channel dahil sa inyo nakakagawa tayo ng mga ganitong klaseng content. Thank you everyone for watching. Until our next video, go vegan!